Actually, ganito yan. Sa totoo lang, wala kaming bala kumuha talaga ng mga banda before. Kasi that time, ang pausbong talaga is yung P-pop groups, di ba? Alam nyo naman yun. Kayo naman palagi yung mga nandun, di ba? Press. Okay, so yun lang palagi po yung ano noon, nung time na yun is more on P-pop groups and at the same time mga rappers. Pero syempre, hindi naman hindi mo mayaalis kasi sa amin na lahat naman po pwedeng mabigyan ng opportunity, like katulad sila. Pero ito lang talaga masasabi ko, no? Hindi porket pumasok tayo sa isang para sa inyo tong lahat, okay? Hindi porket pumasok tayo sa isang production company or talent management company or label or music label. Pagpasok natin, ayan na kaagad. Kapag gumawa tayo ng kanta, release ka agad. Hindi ganon. So lahat may proseso. Kasi kung minamadali natin yon, no? Kung minamadali natin, lalo na naka-live tayo, may nanonood dun sa Black Entertainment ngayon, para marinig din at malaman din ng mga tao na, alam mo yun, yung sa industry kasi ng management, akala nila, okay, pa-manage tayo sa kanila, pa-manage tayo, sisikat na tayo, ganito, ganyan. Actually kami, as management, sa totoo lang management lang naman talaga dapat di ba? Pero ano yung i-manage namin kung hindi naman kayo sikat? Tama? So nandun lumalabas ang aming production company. So production meaning, nagpo-produce, di ba? So para kayo makilala, kasi nga hindi pa kayo sikat di ba? Para kayo makilala, kailangan namin kayong i-produce. Kasi wala rin naman kukuhang production company sa inyo, producer, label. Kasi sino ba naman kayo para kunin nila? Tama? Okay? So, ang nangyari dito, we're giving opportunity talaga sa mga taong nakikita naman talaga namin na nagpupursige. Sa totoo lang, kami, kahit gumawa kami ng napakaraming promotions, ayan, magtawag kami ng mas marami pa sa kanila dito, kung hindi nyo tutulungan ng sarili nyo na sumikat at galingan yung mga ginagawa nyo ngayon, wala ding mangyayari. Kumbaga sa parang anak ko kayo kahit i-enroll pa kita sa pinakamahal na eskwelahan, kung hindi mo aayusin ang pag-aaral mo, diba? Hindi ko kayang bayaran ng school para graduate ka. Gets nyo yun? So kaya kong magbayad ng promotions, anuman, no? Kasi ito lang excuse lang. Ito kasi naririnig namin, kung susugalan daw namin ang mga artist, sugal na kung sugal. Okay, hindi tayo ganon, ha? Hindi tayo ganon. No? Hindi tayo kamwat may lang, susugal. Hindi. Kailangan gamitan ng utak. Diba? Kayo din, ginagamitan nyo ng utak ang music nyo. Hindi yung gawa lang tayo ng gawa. Kasi kailangan, i-please natin ang in general people, hindi lang yung i-please nyo ang sarili nyo. Okay? So, okay, ganito yung sa tanong mo, bakit namin sila kinuha? Okay, bakit ba kayo nasa amin? Yun ang ibabalik kong tanong, bakit ba kayo nasa amin? Diba? Dahil unang-una, nagtiwala kayo sa amin, no, bilang pangalawa o pangatlong magulang or pang-ilan nyo ba kaming magulang? Kahit na kunwari, for example, sabihin natin mas matanda kayo or kami mas matanda, magulang nyo kami dito sa industry ng entertainment. Okay? So, kaya kailangan, diba, bilang magulang nyo, pagkatiwalaan nyo yung magulang nyo, nagtitiwala kayo na bibigyan kayo ng magandang buhay. So, dapat lang na sumunod, diba? Makinig at sumunod. Diba? Ganun naman yung mga bata, diba? Nagiging maayos ang buhay nila kapag marunong makinig at sumunod dun sa mga magulang. So, dapat ganun din kayo. Trust the process. Yung process natin, process ng Black, pagkatiwalaan nyo, no? Ngayon, nakikita nyo, hindi lang management na si Black, di ba? Alam nyo na nagpo-produce na siya. So, we're building our credibility in this kind of industry like yung entertainment. Lalong-lalo na pagpasok namin sa entertainment, napakaraming issue, no? So, ngayon, ang pinaka-importante sa lahat, pagbutihan nyo yung ginagawa nyo at ang pinaka-importante din, pagtiwalaan, magtiwala lang kayo sa amin, mga magulang nyo, dito sa industry na to. Okay? Nagkakaintindihan tayo mga anak? Thank you po. Thank you, Engineer Grace. Congrats everyone. Siyempre, since parang introducing na kayo naman ngayon, so paano nabuo yung band? And second question, paano kayo napunta sa Black Entertainment? Start tayo sa
Sige, patayin. Yan din kasi mas magandang question po. Nabuo po yung banda namin since way back 2013. Galing po kami ng Synergy Music. Haganas pa po yung band namin. Naglabas po kami ng album. Meron po 10 songs yun. And then, pinulat po yung album namin sa lahat ng music stores kasi medyo hindi nakaintindihan yung management. And then, napunta kami sa Black dahil kay, sa isang i-text ka namin na wala na ngayon dito sa grupo namin. Mayroon na po siyang ibang pinagkakabalahan. And dahil sa kanya, naglala niya po si Ma'am Evelyn sa Synergy. Basta si Ma'am Evelyn. And then, nanonood si Ma'am Evelyn yun. And then, siya po yung nagpano sa amin, and then kilala naman po sila ni Sir and then Ma'am Grace Cristobal. And then, yun po yung kwento namin na dito kami sa Black ngayon. And then, sobrang pong saya namin na dito po kami sa Black. Paano nag-start yung music career mo? Paano ka napunta sa... Nag-start po yung sa music career ko. 2011 po. Dahil sa mga barkada ko rin nahilig sa music. Then, binahal ko na po yung ginagawa ko. Naging trabaho ko na rin po. Tsaka, napunta po ako sa Black dahil po kay yung critico. Hanggang sa nakilala ko si Sir Louie at si Derek Alex. Then, nagkatrabaho na po kami. Nakabuo po ng mga music. Hanggang sa ito na po, nakabuo ng music video. Yan po. Hello, good day po. Bali, since 2018 nabuo po yung Senti Drama. May kanya-kanya po kaming banda. And then sa Tarlac City, laging may gigs, may production. Nagkikita-kita po kami sa kanya-kanya po namin sariling banda. And then, naging close po kami. And then, nabuo po yung Senti Drama 2019. Napunta po kami sa Black Entertainment dahil sa kaibigan po namin si Ma'am Evelyn Seale. Siya po yung nagdala sa amin sa Black Entertainment. And then, pinakilala po kami, introduce po kami kay Sir Louie and kay Ma'am Grace po. And pinarinig po namin yung mga songs. Ayun po, naging okay naman po sa kanila. Nagtuloy-tuloy na po. Hanggang makagawa pa po kami ng ibang songs. Thank you po. Thank you for answering. Hello, my name is Marley from Kapataman.com. With the rise of OPM and catering diverse audiences, what do you think sets you guys apart in the music industry? Ngayon muna. Kayo muna. English. Pakiulit po. What sets you apart? So sa pag-usbong ng OPM music sa music industry, what do you think you guys sets you apart from from other artists in the music industry? So ano yung pinagkaiba nyo sa mga artists na nasa music industry? Thank you. Hello po. Yun po sa music industry naman po. Yung sa mga nauusong kanta po kasi sa mga banda ngayon dito sa Pilipinas. Yung pinagkaiba lang po sa amin sa Senti Drama. Kaya napangalan po namin Senti Drama. More on Senti po kami mga kanta. Kumbaga, yung mga ginagawa po namin kanta, gusto namin makarelate yung mga nakikinig po sa amin. Thank you. And then siguro po may sarili din po kaming identity sa mga songs po namin. Kaya din po yung pagkakaiba din namin sa mga ibang artist po ngayon na musik. Thank you. How about for Padayon po? Yun po, yung pinagkaiba po namin sa ibang artist
siguro, kasi nag-try po kami ng iba't ibang genre. Dati nag-ano kami, medyo rock po kami. And then ngayon, medyo nag-ano kami ng tawag dito. Medyo nag-iba po kami dito ng medyo nag-slow po kami. Yun po yung pop-rock daw sabi na best namin. So nag-pop-rock kami ngayon. Yun po yung pinag-aaral namin sa ibang artist. Tsaka sabi lang ng drummer namin, pinag-aaral daw yun, pop-rock din. Yes. Same question. Yes po. Ako po, I think, marami rin po akong marami rin po akong mga nag-aaral din ngayon. Kaya tingin ko po, same kami ng mga music, pero nakakaiba, nasa tao po kung ano yung taste nila. At saka, kanya-kanyang trip lang din po kung ano yung music na magagawa namin. Yun po. Thank you po. My question lang din po kay Engineer Grace and Engineer Louis. Yes, what made them the perfect addition to the black music roster of talents? Bakit ko ba sila kinuha? Actually, kinuha ko ba kayo? Ako ito yung, kung gaano sila kakulit, ganun din kasi kakulit yung management din. Ganito yan. Actually, it's been 1 year na, no, di ba? Since na-introduce kayo sa amin ni Ate Lynn. Actually, si Ate Lynn kasi galing ng BMG Records. Para sa amin po, marami po kaming bandang influence sa amin. Ayaw ng parokya, Kamikaze, Evermaya, E-Heads. Siguro kung bibigyan kami ng chance na makatrabaho sila, siguro yung E-Heads din. Kasi parang sila yung madaming hit songs. Yan. Parang may kayong binubulog sa akin. Hindi mo kayo magsasalita dito. Ayun. Marami silang mga kanta na nag-inspire sa amin na gumawa din ng mga magagandang kanta. Yun po yung dahilan po namin. Ako po, nag-inspire po sa akin. At si Girls 1 at 1-7, gano'n po. Then sa mga artist naman na gusto kong makakulab, Flow G, gano'n, kung papalarin ko. Then Yuri Dope, sa mga rapper ngayon ng mga lyricists. Yuri Dope talaga din sa G. Yun po. Kami pa lang, bata pa lang po kami talaga. Yun, tuloy nga po itong suot ko pong slap shot. Alam natin na wala na talaga sila. And ibang banda na po yung napasukan nila sa ibang member nila. Alam natin wala na talaga sila. Pero kami ngayon, kung makakakulab man namin ng ibang banda, siguro River Maya. So, Thank you po. Hello, Mark from Entertainment Web and Gravador. So para sa inyo lahat, kasi chinecheck ko rin yung mga songs yung kanila, saka pinakinggan ko rin. Mula rap hanggang dance, parang may hugot. So yung isa may kinanta na parang aasa ba? Then yung other one naman, may hugot rin, yung dalawang banda. So, do you guys compose your own music and may mga pinagdaanan pa talaga kayo sa mga buhay? At ganun kalalalim rin yung mga lyrics ng music? Yun naman sa mga nagawa po namin lyrics. Bumabase po ako ng dati kapag gumagawa pa ako ng lyrics ng kantang yun. Nung high school pa or college, parang bigla ko naaalala na, parang ang sarap gawin itong kantang to. Pwede natin gawin to, pagtulungan natin. Kaya sabi ko sa mga band member ko, bro, may nagawa akong maganda
tao. Baka magustuhan niyo. Mostly si Faring Jan, ayun. Sa kanya ko pinaparinig muna, tapos yan hanggang mabubuo na namin yung isang kanta. Ako po yung tungkol sa lahat ng nasabi niyo, sa Aasa ba? Ano po, actually galing siya sa friend ko sa Facebook. Actually nag-post lang po ako sa Facebook kung ano yung pwedeng maging topic naman. Then isa po siya sa mga natripan kong topic. Then iniisip ko po kung paano ko maibigyan ng kwento yung word na Aasa ba. Then dun po, pinagpilatan ko siya, pinag-post ko. Then ginawa ko ng story. Hanggang sa nabuo po siya, hanggang sa naging kanta na. Then sa tulong din ng beatmaker namin, si BJ Pro. Naging kanta po siya. Then meron din po akong isang kanta na title is Mahal Ko. Yun naman po is about po sa asawa ko ng kasama ko sa struggle sa buhay. Na naniniwala po sa akin sa music. Ipag-proud po sa akin yan. Kaya din sa amin naman po is na-relate naman po namin yung ginagawa namin kanta sa buhay namin. Kaya po ng hadlang, yun yung sinulat po niyang gitarista namin ng aksidente na si Paring Jazz. Yun yung lead guitarist namin. Sinulat niya yung hadlang dahil sa mga, siguro sa mga pangarap na nauugod namin. Sa dami ng mga trials na inano namin sa mga buhay namin. Na gusto namin talaga ng mga tao. So sa lahat po namin maramdaman yung unang ganitong klaseng pagbibigay ng importansya. Thank you so much pala Sir Luel Gayong Grace. Saka yung mga sinusulat din ng gitarista namin is naano din sa kanyang buhay din mismo. Sa amin, tinutulungan din namin sila kung may nagawa siyang lyrics na pinagtutulungan namin na gawan ng musika ng rhyme. Thank you. Hi. Hello here. Curious lang ako, paano yung setup nyo na yung talents na kayo ng black music? Since yung padayon, taga Leyte, taga Tarlac, paano yung lahat kayo nag-approve? Dito na kayo lahat nakatira? Yung sa amin po, hindi po. Bali naka-base po kami sa Leyte as of now. So pabalik-balik kayo ng Manila? Dati po, nung time na nag-commit kami ng sa Black, nag-stay kami dito for 3 months. Then, para sa amin, para hindi maano yung setup, nag-decide kami umuwi muna. Then pag merong mga ganitong events or saka na po kami magpapano sa, or yung vlog na lang mismo yung sa amin. Yun po yung setup. Pero sa ngayon po, nandun po kami sa Leyte. Pag nandito kayo, sa kayo nag-stay? Meron po kami mga pamilya dito sa so hindi ibig sabihin na sama-sama kayo? Yes po. Sa isang bahay? Yes po. Senti drama. Si Yancy, ba't talaga Manila ka? Alas Piñas. Bali, umuwi pa rin po kami sa Tarlac. Halimbawa po may yung laksa, may tawag po sa amin. 2 days before or 1 week, ganyan na yung po, luluwas na po kami. Ano po yung setup namin pag pinapatawag kami nila. No, bago kayo pumirma sa Black, sa mga sarili ninyong mga lugar, kunyari sa inyo sa Tarlac, sa inyo sa Leyte, anong mga gigs ang ginagawa ninyo enough for Black to take notice, or si Evelyn na dating taga BMG, enough for her to take notice of your talents? Anong ginagawa niyo bilang banda? Saan kayo tumutugtog? Kasi po, ako, tulad po ako, minsan po nagsiset po ako sa mga bars. Pero hindi po sila kasama. May iba rin pong trabaho yung mga kasama ko. And then pag may gig sa Tarlac na nagigig po kami sa event sa Tarlac minsan. Ang bawa po sa
Kalahi Festival ng Tarlac sa Kapitolyo. Doon po, kompleto po kami tutugtog doon. Yun po. Doon ba, sa Kultural ba talagang marami ang banda doon? Marami po. Marami pong musician sa Tarlac. Sa Leyte, ganun din. Marami. Kay Engineer Grace, syempre. Mamupo ka na lang po kaya sa gitna. Bakit sa gitna ka talaga? Ayan. Ano makita? Oo. Tsaka, ikaw ang only rose. Ma'am, conscious effort ba yun na marami naman ding talents dito na pumupwesto sa mga bars, sa mga... Bakit nagkataon lang na taga Leyte, taga Tarlac, yung na pag-decide niya na ikontrata? Actually po kasi, inilapit po talaga kasi sila sa amin ni Ate Evelyn. Kasi si Ate Evelyn po kasi yung umayos po nung para po doon sa credits nung una po naming artist na Crazy as Pinoy. So siya po kasi yung nag-arrange nun para doon sa credits nung song dahil gagawin namin siya ulit, i-remake. So si Ate Evelyn kasi nag-introduce siya na baka naman pwede mong tulungan. May dalawa akong banda na taga Leyte at saka Tarlac. So ang una talagang pumasok sa isip namin, ang lalayo. So paano kaya yun? Anong gagawin nating arrangement doon para, lalo na kunwari kung something na may papatawag sila dito, pag gagawin ng kanta, like syempre, andyan na kasi sa studio namin yung recording studio na eh. So doon na namin sana sila paparecord. Yun nga lang, talaga, hindi naman sila pwedeng magstay dito ng matagal dahil may mga kanya-kanya silang pamilya na inaasikaso. And at the same time kasi, hindi ko mo, yun nga, sabi ko nga kanina, hindi ko mo pumasok tayo sa isang company or label na mag-handle sa atin, alam na natin kaagad na pwede na tayong kumita or something na gano'n. So, nandun pa lang tayo sa stage kasi na hinuhulma lang muna natin sila. Although, kahit sabihin natin na nakalabas na sila before, may mga kanya-kanya na silang banda, pero syempre nandun tayo sa proseso na eto na sila ngayon nandito na sila under management namin. So, kailangan naaayon doon sa kung paano yung proseso na meron ang Black para sa pag-handle ng artist na katulad nila. Kasi, syempre, hindi naman pwedeng ipare-parehas. Kunwari, mag-handle ka ng P-pop, parehas din sa kanila, iba-iba yan. So, kaya po, yung sa amin, yun nga, dahil nga po sa inilapit sa amin sila, and at the same time, nakita naman namin yung passion nila talaga na gusto nilang gawin to, although napakarami na po na talagang mga banda, di ba? Pero, andun kasi yung puso namin ng pagtulong Although, alam niyo naman na negosyante kami from the start, dahil hindi lang naman si Black ang sinimulan naming negosyo, kaya nandito si Black dahil kay Alta Viva Waters Philippines. So, doon pa lang, nag-start na kami magnegosyo. Pagka sinabi mong negosyante ng tao, unang-una ang basic instinct mo niya lalabas sa isip mo na pera lang, di ba? Pero kami kasi, kahit na panoorin nyo man yung naging buhay namin, kaya kami nagsimula magnegosyo hindi lang dahil sa pera. Para din dun sa passion namin na gusto namin makatulong. Kasi sabi ko nga po, hindi po tatagal ang negosyo namin as water station na nag-i-install kung wala po yung puso namin doon na makatulong, na mabigyan ng negosyo mga tao, kahit yung mga simpleng tao lang. So, ganun din po sa kanila. Hindi po kami tumitingin yun. Sabi ko nga kanina, kung kami management lang, why not? Ba't hindi na lang kunin yung mga sikat na? We're willing to invest kahit magkano pa man yung gustong hingin ng artist sa amin na Lalo na yung mga sikat na, di ba? Minsan, ganun ang ginagawa. Lipat dito, lipat doon sa management. Depende, di ba? Parang kung, di ba, alam niyo naman yung nangyari before sa isang P-pop group, di ba? Na kung saan in-establish ng isang foreigner, di ba? So, bago sila nakaalis doon, kailangan nilang magbayad dahil in-establish sila dito di ba? Etong foreigner na to, ito ang nagpasikat sa kanila Pero nasa na sila ngayon, di ba? Nagsarili na sila. Well, so, hopefully, dumating man kayo sa point na sumikat kayo or alam nyo kasi ang pagsikat nanggagaling yan mula sa inyo, hindi naman sa amin connection lang kami or tulong lang kami or kami lang yung magiging daan, di ba?
Kasi ito lang, lagi nyo natandaan, marami pang mas higit na mas magagaling kesa sa inyo. Nakatago sa bundok, nasa ilalim ng ng kung saan man, di ba? Pero ang pinaka talaga doon is kung wala kayong connection, wala kayong pera na para pang showcase ng mga sarili nyo, ng mga talents nyo, hindi rin kayo sisikat. So, kailangan din talagang maging kumbaga tabla ang pagtulong natin sa isa't isa. Yung ibig sabihin, yung cooperation and coordination nyo, gagalingan nyo, sisipagan nyo, kami naman, we're willing to invest, gagastos kami, syempre, gagastosan namin kayo, di ba? Tulong-tulong lang tayo. So, yun lang po. May, ano pa po, may next Thank you po, question? ma'am. Base din po may follow-up.